So yung pinlay ko kanina, nasaan na po yan sa YouTube channel na po natin, nasa Facebook page natin, no? Available po yan yung mga materials natin. But gumawa pa rin tayo ng presentation slide para mas lalo natin ma-explain process ng GoSend. So GoSend, your wallet for a wealthier tomorrow. So ito yung bagong digital wallet ngayon, no? Brand natin, ang pangalawang tower ng Top 1 Tech Corporation. So for now, explain ko sa inyo na bawat transaction natin ay meron tayong rewards na matatanggap. So yan yung power ng GoSend Connect. Ayan, engage more, earn more with GoSend. Alam naman natin kung paano nagsimula yung evolution of money, no, from barter to gold to metals, then naging paper, and now the plastic. And ngayon, yung electronic money, yung tinatawag nating EMI and cryptocurrency. Pinagsama-sama na dito yung mga bagong technology ngayon using the blockchain. So napaka-powerful talaga ng block. So yan po yung evolution of money. At sa mga wala pang digital wallet katulad nito, no, yung Simbank, GoTime, Maya, Netbank, Ownbank, RCBC, Cbank, Tonic Bank, Onu Bank, Union Digital Bank. So halos yan ay meron na tayo. But now, i-introduce natin sa inyo yung wallet na mayroon kang magiging benepisyo. Bawat transaksyon, mayroon kang rewards na matatanggap. So kung maalala nyo, way back GCash time, nung nag-start pa lang yan, I think, 2015 o 14, bawat share mo ng GCash, mayroong silang binibigay na reward, which is 50 pesos. So, nag-share ako that time. So, meron akong natatanggap na 50 pesos. Same thing sa Coins PH, sa mga may Coins PH dyan, no? Nag-share din ako. Pag share mo niyan, meron kang 50 pesos na matatanggap doon sa wallet mo. So, pero hanggang doon lang yun siya. But now, tingnan mo, ilang years na dumaan. Ilang transaction, ilang million na yung nangyari, ginawa natin sa GCash at saka sa CoinsPH and other digital wallet, pero hindi naman tayo nagkaroon ng income. But this time, dito sa GoSend, lahat ng mga transactions mo, ang kagandahan dito, nagkaroon ng tinatawag na livelihood program. Na pag sinare mo siya at ginamit natin ito just like GCash, ay magkakaroon ka ng rewards. So ang kagandahan doon, bawat transaction nila, bumili sila sa merchant, nag-purchase sila online, nag-cash out sila, you get average of 1% per transaction. Just imagine kung na-capture mo yung market mo noon sa GCash at magkaroon ka ng sabi natin 10 million transaction in 1 month time. So 1% ka lang doon average. 'Di ba? Magkano din 'yon sa 10 million? So you get 100,000 average mo na transaction rewards every month. So with that, sasagot na yung mga pangbayad mo sa bills, no? Dito later on, magkakaroon din tayo ng mga bills payment. Nandyan na yan siya, kaya lang sa phase 1 ng ating program ng GoSend, so papaano natin paramihin yung user ng GoSend. At available naman ito dahil nga license naman tayo ng Bangko Sentral. So yan po yung ating apps, ang GoSend. No, mada-download po natin yan pag nasa Pilipinas ka, available po yan dito sa Pilipinas. Sa other country, hindi pa. So, ginagawa pa ng paraan para maging sa other country, ma-download din nila. So, yung country restriction lang naman ang ano doon, ang kailangang i-update. So, yan po yung GoSend natin. Let's go sa ating question and answer. Tingnan natin. Ay, meron pala tayo testimony kay Boss Adam. Boss Adam, Boss, pwede mong i-share yung experience mo sa GoSend? Oh, good evening, mga boss. Okay, good evening mga boss. Share ko lang yung konting experience ko pa lang dito sa kaya naman nagka-interest ako dito dahil siyempre una bago no. Tsaka kita ko mismo yung mga licenses ng GoSend. At the same time, na-meet up ko din yung mismong CEO. Actually, last year pa ito inintroduce pero hindi ko siya muna pinansin kasi nga siyempre ang dami nating mga duda. Kaya nag-request nga tayo para makasalamuha o maka-meeting mismo natin yung founder o sino yung president nito. Ito yung mga meeting namin sa Bacolod with my leaders.
But ito yung breakfast meeting namin ni Boss Nelson. So, yan, meeting namin sa Bacolod. Ito yung dinner meeting. Yan, together with my leader sa Bacolod. Kaya naintindihan namin yung vision sa mission itong GoSend. And ito, pakita ko sa inyo yung aking account, mga transaction. Ito, in-explore ko na kasi siya. So makikita ninyo, yung transaction ko, yung una-una, yung nag-deposit ako ng 200 from GCash to GoSend. Last September pa ito. Ibig sabihin. So hindi ito pinapansin noon kasi nga, bago pa, wala pang masyadong mga transaction, wala pang makikita sa dashboard, mga services. So in-explore muna namin. At the same time, yun nga, sabi ko, kailangan ma-meet ko muna yung may-ari siguro at saka yung mga licenses, kailangan makita natin. Ayan, in-explore namin yung mga transaction ito, yung kinikita o yung mga rewards na pumapasok, conversion, tapos yung withdrawal, yung transfer, P2P, yan. Yan, nag-deposit ulit, 3,000. In-explore kasi pwede mo siyang, like GCash, pwede mo na siyang ipapasok dito sa GoSend. Kumbaga, pwede ka magpakas in dito at pwede mo na din siya gamitin kung saan mo gusto Medyo busy pa tayo during that time. But I think this time na ma-materialize na yung mga napag-usapan last year at nagkakaroon na talaga ng kaliwanagan yung direction ni GoSend. So that's why ito tayo ngayon, gusto nating alamin paano ba na tayo makabenepisyo with GoSend. So kung meron tayong mga question dito sa chat box, basahin natin. Galing kay Roderick Bara, Sir, tanong ko lang, paano pag walang direct? Walang problema kung walang direct. You can use the GoSend just like other digital wallet, no? Kung anong services na meron si GoSend, no, yan ang pwede mong ma-avail. But the good thing is once you decide na i-share siya dahil nagandahan ka na sa mga services, siyempre, mayroon tayong tinatawag na rewards na matatanggap, yung ating GoSend points. So sayang naman, no? Dahil nagsisimula pa lang, why not share? Very napakaganda naman ng program. So i-share na lang natin, di ba? Malay natin, mayroon tayong mga kakilala diyan, kapitbahay natin. Lalo na sa ating Facebook, no? We have 5,000 friends. So, akong ginagawa ko lang, since last year, sinishare ko lang yung aking invitation link. 'Di ba? Para kung may magkagusto, o di explainan ko. 'Di ba? Ganun lang naman yung strategy ko para magkaroon tayo ng mga invites, mga direct. So, syempre, nasa online marketing tayo. Ayan, napakapogi ng ating President Nelson Bautista. Naka-ready siya. Ang ganda ng background, Boss Nelson. Good evening, everyone. Yeah. Go ahead, boss. Oo. Oo. May nag-request kasi, last time, if I'm not mistaken, boss, diyan ka kay Boss Mike, no? Na they want to see me. Na? So, sabi ko, sige, why not? Para makita nila na kahit papaano may angkin tayong, no? Gandang lalaki. Ayun. Katalsikan kahit papaano, no? Si Ma'am Conchita ba, siya ba yung nasa Japan? Kasi we are planning after this midterm election to go to Japan mga around last week of May or June. Kasi nag-market na kami diyan. Ito, a little background guys, no? Nag-market na kami diyan 2 years ago. So GoSend is not really very young. No, we really studied the marketing plan and the scheme that we would do. Nag-market na kami diyan, makikita nyo doon sa timeline ko, and I will share it siguro sa mga next after nung ma-deploy natin yung merchant program natin. No? So we've been to Osaka, we've been to Shinjuku, tapos nagkaroon na rin tayo ng merchant sa Shinjuku. Isang Filipino na barbecue restaurant at may testimonial tayo doon. So nakita namin kung paano i-penetrate yung market diyan sa Japan. It's been 2 years na since 2022. We have that video na nakikita ninyo it's really working already. So ngayon we just really pause for a while. We develop habang
hinout namin yung yung marketing plan dito sa GoSend, we did is pinagtibay namin yung platform namin sa crypto space naman, no? So that's why we have like crypto exchanges right now. Actually, yung mga roadmap na sinasabi ni Boss Adam, well, technically it's done already, no? So we are just laying the grounds, no, kung paano i-deliver sa market at paano i-compensate yung mga natin, mga users po natin. No, so pagdating sa infrastructure, we are ready kasi unang-una, katulad nitong November, no, ikwento ko sa inyo pinagdaanan din namin. We are creating technically the terminal last year pa. Yan, pero nasa roadmap na natin, no. Pero actually we created that last year na and we've done testing. Tapos may requirement ng InstaPay to have like 20 million in bond, no, for that terminal. That's additional payment, boss, back up by Union Bank. So meron na kaming initial na mga internals, no, na corporate documents for the kasi some other banks we do collabs, no, para at least mapabilis yung mga services, no. So ayun, boss, no, ang target talaga natin, hindi ko pa nakikwento sa inyo yung roadmap, kaya nakita nyo medyo blanco pa yung ni Boss Mike, kasi we are really fine tuning everything, like si Carl, which is the CEO o the current namin na president din ng Top Wallet, no. So currently nasa Dubai siya to seek another license for crypto space, no. So may mga nagtatrabaho para doon sa atin na ilalagay natin sa GoSend. So we really need to, like, this is not just a business, no. Alam niyo na dito pala, meron pala ako, Boss Mike, na in-invite si Kuya Rob, yan. So isa rin siyang agila. Kuya Rob, are you here? Yeah, gusto ko lang marinig yung boses ni Kuya Rob. Good evening, boss. Alright, nakita ko. Oo. Nandito siya. So, technically, personally na in-invite ko siya, mga boss, kasi nga, tomorrow we will meet, no, para wala na masyadong tanong about the legalities, kasi we are trying to, seamlessly integrate the payment facility doon sa gaming platform niya. Ayan. So, we're very excited on the collaboration of our payment facility doon sa mga gaming platform ni Kuya Rob, no. So it's a play to earn na kung saan pag-uusapan din namin at ilalagay sa timeline, hopefully, if we come up with a good agreement and solution, na magkakaroon tayo ng play to earn soon dito sa GoSend. Meron na yan, no, existing na yan actually sa Shopee or Lazada, yung play to earn na mag-earn ng points, tapos habang naglalaro pwede mong ma-shop. Tama ba, boss? Yes, meron na yun. Nasubukan niyo na ba yun? Oo. So we are exploring sa area din na iyon. Ayan, kumusta si Boss Adam? Boss Adam, pag ready ka na, just let us know. Yes, before boss, I continue. boss, lumipat lang ako ng laptop. Yeah. Good to see you again, no, after our Bacolod. Yeah. Ayun. Ay, makikita na ba? Ayan, yung web affiliate dashboard. Okay. Wow, mayroon na pala akong 63 dyan, no? Rewards, history. Sa web kasi ito, yung kanina makikita kasi doon sa app. Oh, maraming bank transaction, no? Ang mahaba. Uy, may bank transaction ka na rin, boss, ha? Congrats. So Marami na yan. natitikman mo na rin yung back reward. Ini-explore po natin kasi kailangan talaga explore. Actually, nandito din si Engineer Ron from Tacloban. Engineer Ron, nandyan ka ba? Edmond, Ron. Nandyan. Yeah, Sir Edmond, si Engineer Edmond. Bali, yung payment ko kasi sa insurance, diyan ko pinadaan sa kanya. So, we're expecting din sa collaboration sa kanyang agency sa Liti. So maaring gateway si GoSend sa kanyang community. Tama ba, Sir Engineer Edmond?
Yan. Yan. Oo. Karamdam Yan. ka You naman could dyan. open your mic. Okay. Not working yung mic. Okay. Go ahead, bro, Alam. Okay, so ito po yung ano, yung mga yung history ng aking account. So madami-dami na siya, kumbaga. So nakikita natin yung transparency, accuracy ng system from first level to third level. Ayan, makikita mo, kanina lang, ayan, may mga pumapasok, mga transaction na ano. So every time na transaction ako ng ano, mag-cash out, may 60 cents talaga. So tama yung mga nasa ano natin sa mga videos natin. So accurate siya. Ayan. Boss, since last week, boss, mga ilan na yung kinita mo sa GoSend doon sa maliit na community na binibuild mo ngayon? Maliit pa lang naman boss, mga siguro around ano pa lang 1,000 plus siguro yung kinita natin. Wow, 1,000 plus within 1 week, boss, ha? So, ibig sabihin, sa susunod na linggo, pag lumaki yung grupo mo, so around 2,000 ka na. So, ibig sabihin, boss, sa maliit na community na binibuild mo ngayon, na wala pang 100, boss, is possible na hindi mo na problema yung kuryente mo sa sa due date, ika nga. Oh, Di ba? kaya So, kaya tama nga yun. boss, kaya we are excited talaga dahil nga sa napaka short of time pa lang ng ano natin transaction ganito na yung pumapasok how much more kung yung mag-activate na yung mga ano yung mga merchant natin kasi nga ito nga yung mga kausap natin ng mga merchant na posibleng pumasok. Grabe yan pagka may mga bumibili talagang ano, grabe. Ang daming pwedeng kitain nito. Sa activation pa lang naman kasi ito pinag-uusapan. Sabi ko nga, yung projection na ano, kung networking tayo o networker tayo o may idea tayo sa MLM, and the power of 10 hanggang 5th level, that's 100,000 eh. Hindi imposible yon kasi 100 ano lang ang ating ano 150 pesos lang ang ating activation. Napakaliit na halaga para sa activation. At tingin ko, yung mangyari sa GCash ay posible mangyari din dito kasi maraming ano dito benepisyo kumbaga. Kaya madali siyang i-share. Gumagamit nga tayo ng mga wallets na wala tayong ini-income naman diyan eh. Tayo lang ang ini-income, 'di ba? So, 'di ba? So, 'yun lang ang akin. So, sabi ko nung senior sa akin ito before nung kakilala ko din, hindi ko muna pinansin kasi sabi ko baka kung scam na naman 'yan, ay wag na lang kahit 150 pesos. Pero later on nung nakilala ko nga si Boss Nelson, nag-meet kami sa Bacolod, in-explain niya sa akin yung mission and vision. Tapos yung mga legalities, pinastar niya sa akin ng maayos. So sabi ko, wow, that's a very interesting ano na project talaga na pwede nating pagkakitaan sa maliit na halaga, pwede tayong kumita ng malaki. Kasi yun lang naman ang concern dyan eh. Sige, magninegosyo ako. Kaya lang, para kitaan mo yung 1,000, ba dapat milyon yung kapital mo. Pero pwedeng mangyari dito na sa halagang 150 pesos, pwede ka pala kumita ng mas malaki. So, kakaiba yon. Yun yung ano, nakikita ko dyan na pwede natin itulong o i-share sa ating mga kababayan na merong chance, merong pag-asa na pwede kang kumita ng malaki kung trabahuin mo lang. So, ako mismo sa sarili ko, committed ako na i-work out talaga ito. Sinasabay ko siya sa pag-iikot namin. By the way, ang business ko naman is nasa mga drugstore. So, sinasabay namin. So, paunti-unti, pwede namin i-plaster sa mga drugstore yung parang GCash PNP out o I mean cash in, cash out. Yun. So, yun boss. Thank you so much sa opportunity na binigay mo and sa mga leaders kay Sir Mike ay nagtiwala Sir Mike and then sa ibang grupo sa Bicol ngayon meron na din lumalaki na community paunti-unti and then sa Leyte meron na tayong mga paunti-unti na lumalaki and of course yung sa Negros sa Bacolod. So nakatap tayo doon ng isang malaking radio station na pwedeng mag-boost nito para mas mabilis ang paglago ng ano ng community at dumami yung ating users. 'Yon ang pinakamaganda diyan. By the way, yung last time pala na meet namin through yung manager ng ano ng radio station, yung national president yun tinap namin.
ng PWD at saka ng senior citizens. Ayun. So, malaking impact yun kapag ka na gustuhan nila itong livelihood program ng GoSend na pwede nating ma-share sa kanila. Ayun. So, Yan. yun, boss. Sir Mike, thank you so much. Thank you, Boss Adam, sa sa sharing ng experience mo sa pag-share ng GoSend sa mga distribution channel natin sa mga butika. Just imagine, so doon pa lang sa Tacloban, sa Leyte, we have 300 plus outlet ng mga drugstore. Kung ma-convert natin into GoSend, di accept GoSend, napakalaking bagay na kahit pa sintabo-sintabo lang yan. Okay, so thank you, Boss Adam. Next, Ma'am sa Toronto, si Ma'am. Sir Michael. Ayan. Ma'am Agnes, go ahead. Ikaw muna. Yun. Ganito, meron lang akong clarification. Kasi, di ba about dun sa 1%? So, ito yan, Ma'am Agnes, every transaction natin. For every 1,000 ba yun? For every transaction, boss, any big or small amount, boss, you will have a rebate of 60 cents and your sponsor will have a 60 cent as well. Ayan. Iyan. So, yan na yung, Sir Mike, so yan na yung 1% na sinabi mo sa akin? Di ba may 1% na lifetime up to 5th level? Iba na ba? Baka sa merchant yun, yung sinasabi mo, sir. Sa merchant yun, yung 1%. Ganon. Ala. Yan ang hindi abuti pala natanong ko kasi yan ang sinasabi ko dun sa mga nag-join sa akin ngayon yung mga nag-join. Wow. So, yung 1% up to 5th level, lifetime. So, sa merchant pala yun, sir? Yes, sa merchants yun siya. So, meaning, yung sa lahat ng mga transaction ng mga members, 0.60 lang yung makukuha. Sa cash out. For the bank transaction, transfers. Sa bank transfer. So, about yung tawag dyan, yung cash in, cash out, meron ba yun? Pag P2P, pag P2P na siya? Boss, Cash in, cash out, oo. Yeah. Wala siyang wala siyang tawag nito. Kasi nag-try ako, GoSend to GCash. Nag-withdraw ako ng 600 from GoSend to GCash. Ngayon, tinignan ko, may rebates ako na 0.60. Ngayon, tinanong ko yung upline ko kung may 0.60 din siya. Sabi niya mayroon. So, dalawa kami palang kumita ng 0.60. Kasi ako direct niya, tapos upline ko siya. Nakita ko sa transaction na mayroong mga rebates na ganun. Kung halimbawa pala pag nagbayad ka, GoSend ang ginamit mong apps, papunta sa halimbawa Meralco siguro yung babayaran mo or sa water bill or kagaya ng hindi ko lang alam basta kay ang transaction na ginawa ko, nag-transfer ako ng pera papunta sa sarili kong GCash. Nagkaroon ako ng rebates na 0.60 at saka ang upline ko nagkaroon din ng 0.60. So, Anong 0.60? 60 cent? 60 cents? 60 cents per transaction. 60 cents yan. Sa 600 na gi-withdraw ko kasi nag-charge ang GoSend. Ang InstaPay yata nag-charge ng 15 pesos papunta sa GCash ko. So, hindi ko lang alam kung galing sa 15 pesos na charge ang binigay ni GoSend na 0.60 sa akin at saka sa upline. So, meaning, halimbawa lang, kahit na malaki yung transaction, hanggang 0.60 ka pa rin. 600 yung 600 yung gi-transfer ko So, gi-charge ako ng 15 pesos ni InstaPay. Pagkakalam ko po niyan, every transaction, maliit o malaki, 60 cents. Kasi parang sa bank din, every transaction mo, maliit man o malaki, ganun ang amount na charge nila. Kasi regulated tayo. Siguro sa mga P-bills, doon medyo malaki-laki yung atin. Kasi yung competition, out of 1,000 na P-bills, yun, 1 piso. 1 piso yung up to 5th level, boss, di ba? Sa mga P-bills. Correct. Tama yan, tama, boss. Tsaka so yung mga binibili na di ba? Mga products, if ever. Ang tanong ko lang ba, halimbawa kagaya na sa akin kasi nagpe-prepaid ako sa Meralco ko. Prepaid ako kung minsan bumibili ako ng 500 pesos para doon sa Meralco load ko. Kasi load ang ginagamit ko sa
Sinacharge ako kung halimbawa 500 yung binili ko na load para sa electricity ko, sinacharge ako ng 50 pesos. Hindi ko lang alam kung magkano yon. Kung gagamitin ko si GoSend, tapos i-charge ako ni InstaPay ng 50 pesos para dun sa Meralco, kung magkano man ang ita-transfer ko, siguro mataas din siguro yung percentage. Nandyan na yung ating bills payment na enable na siya. Yeah. So makikita natin. So ang pag-up ng mga functional button dyan sa ating digital wallet for now ay pa isa-isa para ma-address every mga minor issues or glitch. So once na smoothen na, in the next naman. So Boss Nelson, ganun ba yung pagkaintindi ko sa natin? Sa pag-enable ng mga function para yung mga issue, whatever it is, ma-address ng maayos. Yeah, tama yun, boss. Kasi as our experience, boss, no? Mahirap po na though it's readily available, dapat yan, i-plansya natin ng roadmap, boss. Why? We need to have a timeline, a phase, no? Kung saan na-declare natin yung feature, tuturuan natin yung mga tao, educate natin yung mga tao. Kasi, tingnan ninyo po, every time na full pack yung feature nyo, hindi naman katulad ng GCash. Tingnan nyo, yung G-credits, yung G-points, hindi nyo naman alam eh. So, yun yung nakita namin, yung pinag-aralan namin, na dapat maintindihan ng mga tao ito face by face. Para ma-maximize nila yung potential. Yun yung doon natin later mapag-iiwanan. Sorry, si GCash. Okay, so yung tanong naman ni Sir kanina regarding doon sa pay bills, no? Tama yon. Okay, kung tina-charge kayo, like say for example, ng Meralco, ng 50 pesos, it would be most likely na mas mababa tayo plus meron pang rebate ng first, second, third hanggang fifth level. So ibig sabihin ako, pag nag-purchase ako, nagbayad ako, applying ko si Adam, may piso si Adam, okay? Pag talagay mo lang ganun, may piso si Adam, tapos may piso si Boss Mike, tapos may piso si Ma'am Conchita. So imagine nyo yun, ganito ang ganito ang how we see it. Kung meron kang like say for example, in later on after 6 months, no, na sponsor mo na 100 na tao or say 200, most visible na yan. Itong 200 na to, based kasi sa study namin, and we are submitting this din, yung projections namin sa Bangko Sentral. Kasi in a typical household, like me, ilan ang binabayaran ko monthly? Okay, tubig, kuryente, wifi, Globe postpaid ko, no? Tapos may binabayaran pa ako sa insurance, tapos nagbabayad din ako doon ng RFID ko, SWIFT ID at saka yung RFID. So basically ako, sa akin boss, kung ira-round off ko, 8 to 10 pay bills. Okay? Ang binabayaran ko in a monthly basis. Kaya boss, pag ikaw ang upline ko, you have a guarantee of 8 pesos doon sa monthly. Excluding pa yon yung bank transfer ko. Okay? Tapos pag nag-purchase pa ako doon sa salon na partner natin, yun po yung malaki. Pag nag-hotel ako doon sa partner natin, yun po yung malaki. I'll give an example paano naging malaki. Usually ako, sa Stonehill, doon kami nag sa Bacolod, and soon to be mag-game merchant natin. Ang per day ko doon is nasa 4,200. Okay? If I use GoSend, no, yung upline ko, makakakuha ng 100 pesos every night. And I stayed there for 4 nights. So, ibig sabihin, sa akin pa lang, meron siyang 400 pesos sa purchase ko doon sa hotel. At that would be enough na pambayad ng kanyang tubig sa monthly bill. Imagine nyo how powerful it is. Isang tao lang po ko. Pero if you multiply that in a 100, kung kumita sa akin ng 400 pesos sa isang buwan, multiplied by 100, ilan yun, Boss Mike? That's 4,000 pesos. So could you imagine that, mga boss? Sino ang e-wallet? Or pagpalagay mo na ito na lang, si GCash ba kaya ka pang bigyan ng 4,000 na rebate in a month? To simplify everything. Parang ang nakita ko lang na sistema ng GoSend,
para siyang cashback na halimbawa sa mga Mercury, di ba? Pagka bumili ka, may kwan ka ba? May card ka ba diyan? Ano ba? Mercury card, parang ganun. Yeah. Yep. Parang ganun ang nakita ko sa Gosen. Pero ang tanong ko lang, sir, bakit pag nag-transfer ako ng pera, halimbawa nag-transfer ako doon sa Gosen to bangko, mayroon akong cashback or rebate. Sarili ko yan personal rebate. True, tama. Tapos tama ba yun na mayroon akong personal rebates na parang may bumabalik sa akin, cashback? Tama yon. Okay. So ito, i-wrap up ko mga boss. Ang business model ng GoSend, it's an e-wallet platform na combination ng rebate at saka affiliate system. Wala pong e-wallet sa Philippines na merong ganong sistema. Pansinin nyo, ang Maya, walang ganon. Pansinin nyo, ang GCash, walang ganon. Tinutubuan pa kayo, tinan nyo yung load. Merong service fee na 2 piso ngayon. Di ba? Kaya sabi ko, dito nyo, kung maintindihan nyo at pag-aaralan nyo talaga, teka, we have a unique position right now na naghihintay lang mag-explode. Kaya ang ginagawa namin, me as the CEO, nakita ko po to, dahan-dahan po namin yang dinideploy yung mga features pa isa. Hindi kami nagmamadali. But, maswerte po yung mga nauna. Dahil, lahat ng mga na-recruit ninyo, hindi po namin pwedeng pakialaman yan dahil hindi po namin control. Kasi regulated po kami ng Bangko Sentral at tulad niyang GCash, once na nag-register ka doon at naka-KYC ka, wala na po kami magagawa. Anong epekto nun po sa inyo? Pag ang nanay ninyo, in-invite ninyo o ang best friend nyo, in-invite nyo po dito, forever meron ka ng rebate sa kanya as long as he is using GoSend. Imagine nyo yun. Anong e-wallet na kaya kang bigyan ng lifetime ninyo na rebate? Na ang GCash, sinasarili niya. That is why, from 3 to 5 years from now, magiging tayong #1 community wallet. Kasi we are protecting and we are creating an ecosystem na kung saan lahat po tayo ay mayroong rebate system or tinatawag na affiliates. Ang tanong po, bakit po affiliates ang napili ko? Kung mapapansin ninyo, TikTok. Alam niyo po ba ang TikTok ang kinita po niya last year? 19 billion in a year. Imagine niyo yun, through affiliate system. So ipapaliwanag ko po, boss, paano po ba yung affiliate system? Ganito po. Kasi kami na gumagawa ng business model na entrepreneur, malinaw po sa amin kung paano yung sistema. Kahit na paikot-ikutin na nila yan, like say for example, tingnan nyo po, presence kasi sa TikTok is a platform. Okay? Ginagawa ng TikTok is mag-invite yan at mag-upload ka ng video. Ngayon, kailangan niya ng tinatawag na vlogger. Yung vlogger mag-create ng video na i-upload sa TikTok. Habang ikaw naaaliw doon sa mga vlogger na yun, na nanonood ka. Okay? Ngayon, habang nanonood, pwede siyang magkaroon ng tinatawag na AdSense or advertisement fee. Okay? Doon siya kumikita. Pangalawa, yung malaki, yung affiliate system. Ano po yun? Pansin ninyo, bawat mga vlogger ngayon may pinopromote ng mga product. Bakit? Kasi every time na bumili sila sa Yellow Basket at hindi nila alam na kahit natutulog sila mga boss, automatic kumikita yung mga vlogger na yon sa mga produkto na yon bukod sa advertisement. And that is what you call affiliate system. So habang bumibili, ikaw nanonood doon sa basket na pinromote na product ni vlogger, meron ka pong income. Same as GoSend, pero mas powerful po ang platform ng GoSend. Bakit? Kasi ang product po natin, transaction. Okay? Transaction. So, kahit na ano po yan, parang binigyan ko po kayo ng platform na parang TikTok na lahat ng transaction, kahit na anong product po yan. Basta kayo po ang nag-refer or kayo po ang nakakuha ng attention sa taong yon, GoSend will give you a reward or a rebate through the effort of your neighbor, through the effort of your friend. Kasi in the end po, mga boss, gagastos at gagastos ang mga tao. Ito po yung konsepto nung 2016 na na-conceive namin, nasabi sa akin.
ano kaya magandang product na anything under the sun kikita tayo? 'Di ba? O, pwede bigas, 'di ba? Bigas, pero papaano pag vegetarian 'yan? Puro gulay, 'di ba? Hindi rin anything under the sun. So doon nabuo yung concept na what if transaction? Any product, magiging platform tayo na daanan lahat ng payments. So doon po na-conceive yung GoSend doon. And it's really a powerful business model. Ang challenge lang po sa amin during that time, mga boss, is how to make it legal in the Philippines. Ayan. Sabi ko, boss, that's a 9 years old idea at ngayon lang siya nagkaroon ng materialization. Yeah. Exactly, kasi alam niyo noon, siyempre kami nag-experiment kami community wallet. May limit po 'yun eh. Kaya kung pupuntahan ako ng isang parang MLM company na meron kaming wallet, meron kaming token, etc. Boss, hintayin mo 'yan after 2 years. Sigurado ako papasukin niya ng NBI o CIDG. Niwala ka. Kasi we've been there eh. Mas maganda, boss, magnegosyo ka na merong lisensya. Kaso ang challenge nga, boss, hindi basta-basta kasi, boss, paperworks, kailangan patunayan na matibay ka financially, may background ka sa financial institution. Meron kami mga consultant na kinuha. Tapos, nakipag-partner kami with Top 1 Tech. Si Top 1 Tech, nandyan na, partner namin si Clifford. Okay, si Clifford din, parehas kami ng konsepto. Tapos nabuo yun. Tapos until such time, yung 200 billion nabuo together with our partners. Tapos binuo yung platform. So ganun po yung kwento doon. So this company is really, ang tagal namin pinag-isipan. Pero katulad ng Bitcoin, boss, na tingnan mo, yung iba nagsisisi na sana bili ako ng coin ng ganito pa, di ba? Kasi hindi nila nakikita yung future eh. Tingnan mo ngayon. Alam mo, ang projection namin talagang mag 150 $1,000 lang. After 2 years talagang ang Bitcoin. Same as with GoSend. Wow. Then kasi nandito tayo sa financial institution at maglalabas tayo ng sarili nating cryptocurrency. Hindi tayo fearful. Why? Kasi we have our own VSAP license. Yun ang malupit. Di ba? Yeah. At kaya nating i-transact yan. Naunahan lang tayo ng coins kasi syempre sila, nandyan na sila, nauna sila sa atin eh. Pero in this kind of model that we are giving back doon sa community, katulad ng mga video natin, i-empower natin yung community, tulungan tayo. So doon natin madidefeat yung business model ng GCash at ng Coins.ph later on after 3 to 5 years, mga boss. So yun yung vision namin. While, mga boss, the Top 1 Tech, nag-acquire kami ng different licenses sa ibang bansa. Kasi we are doing B2B, may business na behind ang Top 1 Tech bukod. Pero dito, si GoSend, ang business model niya is the community-based. Ayun mga boss, konting background. Sige. Ayun. Kung may Boss, mga tanong pwede pa magtanong? mga boss. Meron tayong Boss, mga ako pwede magtanong? may mga tanong tayo dito sa ating chat box. Unahin muna natin yung mga nakapila. So may question tayo dito galing ito ba pwede gamitin sa lahat ng grocery like Robinson, then magkaka-points din kami. So yung natin, yung GoSend wallet natin as a digital wallet, ang pwede mong magawa diyan pag nag-cash in cash out ka or mga bills payment na available na doon sa list ng mga bills payment natin. Yun doon tayo magkakaroon ng mga points. So yung pagpalit kung gagamitin mo sa grocery, so kung nandoon na sa listahan nila yung yung QR code, yan ang explain ni Boss Nelson mamaya, yung kung alam niyo yung QRPH, yun yung universal. Yes, alam ko. Boss, pwedeng para medyo makasabot lang ako kasi interesado ako eh, may grupo ako. Ayan. So ngayon, nag-aano na rin kami, meron na rin akong pinupuntahang platform kaya nga gusto kong klaruhin to. Ang tanong ko, dahil ito parang GCash, okay? So dahil meron pang tayo binabanggit na QRPH, now ang point ko dito, pag pumunta ako dun sa tinatanggap yung QRPH, let's say, nga, kasi ang QRPH pwede sa Robinson eh. So pwede, dun ba yung sinasabing
pag naka 4,000 ako, yung mga ganan, yung everything, narinig ko na eh. So, may papasok ba sa akin? Okay, magandang tanong yan. Ayan, that's the... Yun. Boss, may I get the question, boss, Mike? Go ahead, Boss Nelson. Yeah, that's a very good question, mga boss. Okay. Now, we really conduct the research and the roadmap of Bangko Sentral regarding this payment facilities sa Philippines and movement sa Southeast Asia. So, alam naman natin mga boss na QR.ph is the standard payment facility namin mga EMI license. Okay, so GoSend can scan QR.ph. Yun ang, boss, ito yung kinikwento ko sa'yo na hindi mo maintindihan, na tanong na pwedeng kumita. Okay, ito boss. Pero ihimay-himay natin to boss, na unti-unti natin i-deploy pa isa-isa. Kasi we really need to educate. Doon tayo, boss, yun ang difference natin on how they gonna use it. But to answer the question, yes, meron tayong kikitain dyan. Yun yung parang merchant system na i-discuss natin next week. Yan. Yung privileged na package na pwede kang kumita with our own QR code. Okay? Tapos, pag meron kang nakita doon, boss, na QR.ph, no? Hindi ganon kalaki, pero meron ka pa rin kikitain. Meron ka pa rin kikitain pag sa QR.ph. At yung mechanics niyan, boss, yung nakakabaliw dyan, no, umpisahan natin next week. So, ipepresent ko muna sa inyo paano yung merchant registration. 2 things. Okay? We want GoSend can empower and can digitalize that certain merchant kasi payment facility kami. Technically, yun yung isang business model namin sa isang wallet namin, QR.ph. No? Pero sa amin lang ang income. Pero ilalabas namin yung package namin na merchant sa first week of February, pero umpisa na namin ang pag-educate next week. Dahil pag nakakuha ka, like say for example, boss, ng isang merchant, no, at naging merchant po ng GoSend, may option po yan. Dalawa, i-issuehan po natin yan ng sarili nating merchant QR code ng GoSend. It's a community QR code. Pangalawa, we could issue them a QR.ph. Kasi we are EMI license and we are entitled to issue that. Okay? Ito ang kagandahan, boss. Pag ikaw, okay, guys, take note ha, very important ito, no, pero i-release namin to, abangan ninyo, pero this is really working na already. Okay? Pag ang isang merchant, no, inisyuhan natin ng GoSend QR code, di ba? Pag iscan ng scanner po natin, doon po aandar yung unilevel. Okay? Yung hanggang 5th level. Okay? Ngayon, since ikaw, yung lalabas na package ay naka-recruit ng merchant na yon, di ba? Lahat ng purchases, kahit sino po pa yun, na GoSend member, okay? Meron kang kita. Di ba? Napakaganda kahit sino. Sarili natin na QR code yon. Pero ang tanong, paano pag QR.ph? Iniscan ni GCash yung QR.ph na inisyu ng GoSend. Boss, hindi na GoSend yun. Grabe yun. Hindi na GoSend yun. GCash na ang may purchase nun na mayroong 67 million user. Ang tanong, may kita ba ako pag si GCash ang ginamit na payment? Pero ako ang nag-sponsor nun na merchant. Ang sagot po nun ay meron. Yun. So, pwede natin pagkakitaan ang GCash at ang Maya. Abangan po nyo yan. No? So, yun po yung sagot, boss. Nasagot ko ba yung tanong mo? Oo, ang tanong, so ang point pala dito is, yan, maganda yung narinig ko. So, ngayon, ang ano lamang, wala pa tayong mga merchant. Kasi ang pagkakaintindi ko kasi ngayon dito is e-wallet na parang GCash, di ba? Na yung instead na GCash ang ginagamit ko ngayon,
ito ng GoSend. Kasi nga may QRPH. So ibig sabihin, pwede pala akong gumamit ng GoSend sa ngayon kasi e-money kasi dahil may QRPH nga tayo. Pero sa ngayon wala pa akong kita dahil wala pang rebates na tinatawag natin dahil hindi pa sila merchant ng GoSend. 'Di ba? Parang ganoon eh. Correct. So Tama. kasi ito boss kaya ako nagtatanong kasi may platform na rin talaga ako na the same lang. Kaya medyo nagkaroon ako ng interest talaga. Ang pagkakaiba lang sa akin, ang dating sa akin, e-money to. So hindi to yung sa akin platform, hindi e-money. So makakabili lang kami ng may points sa mga merchant. So kaya kailangan mag-establish kami ng mga merchant. Pero dito, since na e-money, so very interesting. Kasi e-money. So ngayon, hindi ako para magpakahirap pa na makaawa sa mga merchant para mag-merchant sila at magbigay ng MDR. pangbigay ng rebates. So ngayon, eto bang ganun din ba yung ating tinatakbo na bukod sa pagkakaiba lang natin is e-money, so hindi agad-agad tayo nagkakaroon ng rebates kapag hindi pa sila talaga merchant natin. Okay. So para clear lang yon. Okay. Yes, boss, tamang pagkakaintindi mo. Kaya magla-launch kami ng merchant. Alam mo, boss, kung nasa industriya ka niyan, this is the next level na hindi ka nagagastos. Okay? Kasi yung merchant na nakukuha mo, pag in-onboard mo dito, boss, lahat ng bibili na binibuild na community ng GoSend, may kita ka na nasa EMI license pa, boss. Yes. Kaya ma-leverage ka ng sobrang husto. Sobrang increase, no? Hindi lang 10 times, 20 times, boss, yung power ng reach kasi nandun ka na sa circulation ng lahat ng bangko. Boss, kung i-register mo lahat yan, no? Kami, bibili na kami doon. Kasi katulad nun, unang-una si Boss Mike. Boss, may papakilala ko sa'yo, CEO ng franchising, di ba? Malaking grupo. Ang daming franchising niya, yung PG First, di ba, boss? Yep. Ngayon, nakausap na namin sila last year. Tapos, yung Korean Egg, nakausap na namin last year. Yung networking company, yung Supremacy, na merong 4,000 na franchisee. Boss, yun, ilo-load na lang namin kasi syempre hindi basta-basta. May mga paperworks, documentation, partnership, and it will take us 3 months. Kasi i-educate din nila lahat ng franchisee nila na integration nitong GoSend. Pero sinasabi ko sa inyo, habang ginagawa namin yun, take the chance na i-recruit nyo na ng i-recruit lahat ng kakilala ninyo. Kasi pag niload namin yan, lahat yan, mga boss, katulad ng franchisee na yun, tingnan mo, tuwang-tuwa yung networking company na yun. Bakit? Kasi lahat yun, sponsor ng company niya. Ang payout system, GoSend, ilalagay doon weekly ang income. So pag nag-bank transfer sila at bumili sa mga merchants po natin at merchants nila, may kita po ang company. So nung nakita nila ang nag-compute, may bumabalik sa kanila more or less 500 to 600,000. Pag na-load po nila, boss, no, yung nila, initial na 50,000 na member. Imagine nyo yun. So parang ganun din, boss, yung sa'yo eh. Pero sa kanila, sarili nilang merchant. Sa iyo, boss, kumahanap ka ng third party na merchant. Ganon. So, naka-embed na ito. Tanong ko lang kung... Ayun, boss. Okay. Tanong ko lang kung yung QR ba yung QRPS ba as a merchant, pwede ba yan applicable ba yan sa mga sa mga store? Halimbawa nagtitinda ng mga bigas, magiging merchant siya, gagamitin niya yung QR. Tapos yung mga bumibili non-GoSend kuan, pero ang ginagamit kasi ngayon more of kuan GCash, Pimaya, tapos itatap lang nila doon QR. Yes. Yes, boss, tama ka. Pero again, we are encouraging to promote our own QR, boss.
no? Kasi mas malaki ang rebate doon. Pero pwede rin yan, boss, na pag ikaw ang nakakuha ng bigasan na yon, at tayo ang naka-issue ng QR.page na yun, mga boss, kahit GCash yun, merong malit po na income na papasok. Meron pa rin. Meron pa rin. Yun ang kagandaan, boss. No? Salo lahat ng e-wallet sa buong Philippines, market nyo rin yun. At yun yung binayaran po ng 200 million yun. Regarding sa ano, 'di ba, ano 'yon? Yung GCash ngayon parang kinakapital din ng mga ng mga tao yung sa mga store, ng mga maliliit na store, yung mga para bang ano 'yon? Cash out, cash in. Mm-hmm. Yes, Magagamit boss. natin yung QR natin na gano'n as a merchant. Na paano, boss? Parang cash out, cash in. Yes, boss. Actually, ginagawa na nila, boss Mike, yun eh. Doon sa boss, doon sa pag-activate. So, magka-cash in sila sa GCash, tapos preloaded na yung GoSend nila. No, papalitan lang nila ng GoSend fund. Yes. No? So, magka-cash in sila sa GCash. So, meron akong e-wallet na papakinabangan natin. Kailangan mo ng services dito sa GoSend. So, merong on top doon na 15 pesos, parang ganon. So, parang ganon din. Cash in, cash out din, boss, na So, pwede rin tayo magtayo later on if lumaki ang community natin, pwede po tayong mag-pre-fund ng malaki sa natin, sa GoSend natin. Then you could do a cash in, cash out. Singilan nyo rin po yung mga parokyano ninyo. Yan. Kasi ang ginagamit ko, sir, kasi ngayon, 'di ba, niluludan ko yung GoSend ko. Niludan ko ng 1.5. Pag niludan ko ng 1.5 'yon, yung mga tao na nagbabayad sa akin for activation, sinisingil ko sila magpadala sila sa akin ng GCash ng 165. Pero ang pinapadala ko dun sa GoSend nila is 155 para at least mayroon silang mayroon silang 5 pesos na pundo sa kanilang GoSend. Maganda po yung ginagawa ninyo. Kaya nakikita ninyo, ang daming business model na pwedeng gawin dito. Tulad nun, we created a feature. Siguro hindi nyo pa, ayan, galing talaga ni Boss Mike. No, sasabihin ko pa lang technically, dahil sa taba ng idea ng utak ni Boss Mike, sabi niya, nag-suggest sa akin, Boss, kagabi lang to, no? Kagabi lang to, no, Boss? Yes, Boss Mike. Yes. Kagabi lang to, ha? No, inyong advantage, mga boss, na nakakausap niyo ako. Kung ramdam ko talaga na makakatulong sa inyo, we will develop it. Popondohan po ng company yan to develop it. Unlike sa GCash, di nyo na mapupuntahan yan, malaki na yan. So, technically, hindi na yan pro people, pro management na yan. Kaya sila na nga sumisingil ngayon. Pero tinan nyo po ito, yung unlock na unlimited 20 pesos na yan. In-incorporate na namin yan, mga boss. Okay? Paano in-incorporate? Kasi nakikita po natin na meron pong tinatawag na inconvenience sa mga OFW po natin. Na dahil sa limited po at maraming gustong sumali na sa GoSend sa ibang bansa, pero limited pa dahil nga po i-release namin yung version 2 para sa Southeast Asia. Ang version 1 pa lang ngayon sa Philippines. Pero dahil nakita nila na kailangan nilang trabahuin, nag-adjust po kami. Itong adjustment na po ito ay may kinalaman doon sa unlocking ng 20 pesos. Paano po yan? Okay? Sa Philippines lang po currently madadownload ang app natin. Pero gagawa po kami ng platform at ginagawa po namin na ito ngayon at i-deliver po namin ito sa first week ng February na kung saan kayo po pwede na po kayong mag-activate ng mga new members sa sarili nyong account. Okay, papaliwanag ko po ang difference nito. Kung ang ginagawa po ninyo ay magta-transfer kayo ng GCash, tapos ilalagay nyo doon sa kanya, sa GoSend account niya, tapos mag-activate siya at mag-OTP. Okay, dito po, hindi na kailangan. Magta-transfer ka lang ng 175 pesos
Kasi may pinatong lang tayong 25 pesos plus 5 pesos na admin fee na kung saan iso-search mo lang yung pangalan ng bagong member. Basta naka-KYC na siya, automatic pagka-click mo, activated na siya. Hindi mo na kailangan pag-transferan pa ng amount yung sarili niyang wallet. Kasi sa wallet mo mismo, kaya mo na mag-activate kahit na sinong tao. Yun yung tinatawag na assistant bonus. Regardless yan, boss, kung under sa network mo or hindi. Pwedeng Tama yun, kahit boss. sino. Oo, kahit sino. Tama yun. Kasi ang request sa akin, mga boss, is pwede ba, sabi sa akin ni Boss Mike, seryosohin ko to, gusto ko to. Boss, pwede ba na sa buong na network ko, pag nag-assist ako, bibigyan mo ako ng like say for example, a fee for the effort? Sabi ko naman kay boss, kung talagang seryoso ka, dodoblihin ko yung reward sa'yo. Sarili mo lang na grupo. What if i-open ko across the board? So parang company mo na rin ang GoSend, Boss Mike. Wow. Lahat, kahit sino. Pwede mong Kahit sino. Di ba? Ang galing nun. Sinong kumpanya magsasabi at mag-compromise nun ng ganon. Pwedeng leverage yun ng per lang eh. Pero syempre, yung masipag at pioneer mga boss, gusto naming patunayan na itong mga taong ito, nakasama namin ng first 6 months, ito talaga yung magiging taga nyo sa bato. Kung hindi man yan kumikita ng like 20,000 every month after a year, di ba? Na passive, yung mga nauna. This is like a retirement already. Sasabihin nyo, piso, 60 cents. Ask nyo po si Boss Adam, isang linggo pa lang, 1,000 pesos. Ilan pa lang po nasa network niya. Kung di ako nagkakamali, activated lang po niya na na nagtatry ng nag-bank transfer mga boss, nasa more or less 30. Paano pag naging 300 po yan? Diba? So yung 1,000, ita-times ng 30, that is 30,000. So nandun po yung feasibility at realistic po na income mga boss. So, Boss Nelson, ito, para ma-avail mo itong unlock 20 GoSend points reward, at least, mayroon kang 25 directs as your requirement. Yes, boss. Ito yung announcement natin sa mga 18 million na nandito. Okay? Technically, yung yung privilege na yan, actually, we could go franchising pa-franchise natin yan like a center. Okay, pero hindi po natin gagawin yon. All you need to do later on, technically dapat 50 na directs yan. Okay, bago namin ibigay sa iyo ng libre. Wala ka nang babayaran. Bakit 50? Kasi alam namin na meron kang grupo at merong magtatanong sa iyo at binigyan mo ng oras. Yun yung psychology behind nun. Pero bibigyan namin kayo ng chance na hanggang katapusan or February 3 mga boss, pag naka 25 kayo, we will give you that account for free. Wow. And that account would be limited only mga boss. Hindi yan open para sa lahat. Kaya dapat maka 25 na tayo or more bago ikakat namin yan boss Kung sino lang naka 25, ikakat namin yan. Kasi sila lang yung mag-privilege na puntahan ninyo si Boss Mike, puntahan nyo si Ma'am Conchita, puntahan nyo po si Boss Adam, si Ma'am Agnes. Sila lang po yung authorized. Si Bro Elmer, konti na lang. 25 na siya. Ayun. So imagine niyo, mga boss, after 6 months, close na yan. 'Di ba? So what if meron tayong 20,000 na users? Tapos, mga boss, meron yan sa iba't ibang bansa. Magpa-activate sa inyo, magpatulong. Kahit na pagpalagay nyo na, boss, 50 ang masses nyo sa isang araw. That is 1,000 pesos, boss. So, kahit na ganun man, realistic, totoo. Lalapit na lang sa boss yan, yung iba na, sir, pa-activate kami. O, di ba? O, bawat activate, 20 pesos, 20 pesos. So, kung ikaw... At masaya din yung apply niya. Kasi, hindi na nga nagsakit ng ulo, meron pang 40 pesos, di ba? Oo, katulad ng ecosystem. Katulad nung isang ni Bro Elmer, kahit nandun siya sa farm, inassist ko. O di, may natanggap siya. Yun yung target natin mga boss, no? Ang release namin ng second sa Southeast Asia, ito na talaga boss, hindi na talaga mapigilan. Kasi yung mga
nauna, nasa Singapore, Hong Kong, makaka-download na, doon na sila makakahataw. Pero at least, boss, pino na yung flow ng communication natin dahil nasanay na tayo ng isang buwan. Diba, boss? Si Ma'am Conchita from Toronto, I think meron siyang 2 inactivate ngayon eh. Ma'am Conchita. Hi, hello sir. Good morning. Good evening. Opo, kumusta yung 2 mong inactivate? Hindi, may sir, yung 2 ko sir. Gusto ko nga kasi wala nga daw silang pera. Sabi ko gusto kong lagyan ng fund, di ba? Nag-message ako sa iyo na kasi gusto kong tulungan para gusto rin kasi ito livelihood para din makapag 40-40 sila doon, makapagpa-sign up. Ang hirap kasi sa akin, hindi kahit na mag-fund ako sa GoSend ko, tapos ipasa ko sa kanila, mahirap naman dito, wala kaming apps, wala nga kaming, di ba pinakita ko po sa iyo? Ayun nga, Boss Nelson. Yun ang mahirap dito sa amin. Wala kaming apps, tapos may recruit din ako dito. Hindi rin siya makapasok kasi hindi naman pwede sa Telegram, hindi naman pwede magamit yung number namin dito. At saka nahirapan din ako sa OTP kasi iniwan ko yung yung number ko na Philippine doon sa hindi ko bit-bit yung ko, hindi ko na pa-roaming. So nandoon hawak ng kapatid ko in case na di ba ako sa GoSend ko, hindi ko matatanggap yung OTP. Kaya nga sila ang nag-sign sa akin doon sa Pilipinas on behalf sa akin. Kaya nga fully activated yung account ko. Kasi doon ko pa pinasa sa kanila kasi nandoon yung cellphone ko. So marami nga sanang mag-sign up ng sinubukan ko kasi yung nagtanong ako dati sa inyo, sabi nyo pwede Telegram. Hindi naman, sinubukan nila na ng Telegram, wala naman din. Opo. Ito po yung yung gusto ko pong ibahagi sa inyo, yung right communication. Kasi gagawin po nating Telegram yan, sinabi po namin sa inyo, pero hindi po yung kinabukasan, itatry nyo po kaagad sa Telegram. Kasi we are developing it, ma'am. Ma'am Conchita. So, kung meron po yung design, business analyst, no? Compliance, papaalam pa namin sa Bangko Sentral, may documentation po yan. Opo, pero in our power, ma'am, sa software development, may solusyon na po kami dyan. Ito po yung unlock ng kaya pong mag-activate po. Ayan po yung solusyon natin. Na kaya po namin i-deliver po yan ng first week ng February. So, hindi na po kayo mapoproblema na walang OTP, etc. dahil activated na. Kasi ang purpose po niyan, within 1 month, mag-recruit kayo na mag-recruit kasi pag-release po namin ng last week ng February o first week ng March, we will make sure na available na po yan sa Canada. Yeah, sana po yung OTP kahit sa email lang para safe din naman ang Yeah, pero it really entails documentation din, ma'am, sa BSP. So we will formalize, we will request kasi lahat po ng ng process po namin is Pero rest assured po, nagagawin po natin yan. But it will give us a month or a 1.5 month to do it. Ang importante po dyan is makapag-sponsor po kayo. Kasi bakit? Once na nag-load po yung mga company na in-invite po namin at na-educate nila katulad ng sa Supremacy, ilan po yun? Yeah. Libo po sila. Tens of thousands. Na pag yan nag-mass information na puro sila networker, sobrang bilis po niyan. Sobrang bilis. At saka may isa kaya... po ako, sir, nahirapan po siya sa paulit-ulit siya bawat niya ng apps. Nandyan siya sa Pilipinas, gusto siyang mag-sign up. Nakapag-sign up na siya sa link ko. Tapos nung nagpunta siya sa apps, palagi na lang siyang error. Hindi siya makapasok. Yan. Kasi hindi kasi tuloy-tuloy yung pagka-KYC niya, hindi pa daw niya nasubukan. Nung nag-click siya sa link ko, hindi siya tuloy-tuloy nag-KYC. Pero nakikita ko na sa system ko, nandoon na ang pangalan niya. Ayan, tama po yun. Tapos pinapunta ko siya sa app, sabi ko, ka doon ng KYC. Sabi niya, paano ako mag-KYC? Hindi nga, error ka agad. Oo. Yeah. Ops, mayroong ops. Oo. Kaya kailangan Boss Mike talagang matutukan sila kasi pag nag-KYC po yan, pag nag-login po yan, dapat dire-diretso, parang hindi ka muna, teka, may biglang tatawag sa'yo. Ganun, tapos mag-KYC ka, magkaka-error po talaga yan. Kasi hindi po pwede mag-hang for security features po yan na mag-error po. Anong gagawin po? Mag-fill up siya ulit doon sa link ko para diretso na ang KYC Hindi niya? na po.
Hindi na po, maglalagin lang din siya sa ano at mag-KYC after 2 Oo, hours. tapos pag login niya, ops ang reply. Ops. Sabi niya, paano ako mag-KYC? Ops. Ayan. Sige. Option, ma'am, dahil nga doon sa apps naglalagin, hindi doon sa web. So sa web. Sa Sa web. web siya. Doon muna AL. tayo sa web mag-KYC. The moment Okay. complete yung KYC sa web, sure yun, pag nag-login na siya sa apps, number Okay. niya, makakapasok na siya. Kasi naka-KYC na siya, activated na siya. Sige po. Sinabi, minessage ko na rin po yun. Okay, sige. Okay, thank you po. Sige, ma'am. Okay, may Dati tanong, may tanong din. Dati kasi na system hindi naman dumaan sa web. Doon lang man sa link. 'Di ba? Ako nagpasok naman ako sa link. Tapos doon na rin ako nag-KYC sa link. Bago ako nag-download sa Play Store ng apps. Tapos bakit ganon? Itong pagpasok ko na sa web, naka-KYC na 'yon. Galing sa link lang 'yon. Ngayon, alin bang unahin dapat pagpasok ng isang new Ayan, na-discuss. Sa web o sa link? Yan, na-discuss ko na yan kanina doon sa sa slide presentation ko. So yung una talaga, ang approach natin, pinapa-download natin yung apps. Pero hindi sila makakapag-login doon pag hindi sila naka-register doon sa invitation link mo sa website, yung web app natin. So pag naka-register na siya, make sure na ikaw as a sponsor, makita mo doon sa members dashboard mo, nandun yung pangalan niya, then pwede mo na siyang ipa-KYC. So doon siya mag-KYC sa loob ng kanyang web, no? Pwede doon. Pag okay na, successful na yung kanyang KYC, pwede na ngayon siya mag-register doon sa apps na digital wallet natin. Yeah. Kasi ang ginawa ko sa isang tao kasi nasa Romblon siya, 'di ba, sa pamagitan ng tawag nito, video screen. Ngayon, pinakuan ko siya doon na sa KYC, 3 beses kami na gumawa ng sa KYC niya doon kami kasi nasa ano 'yon, nagkamali sa sa mga picture, sa mga ID valid ID niya. Kaya pinapahanap ko pati yung mga ID niya kung anong ID niya. Ngayon, ang senior hindi naman pwede. Yeah. Baka mali ang pagka-picture, iulitin mo. Mahanap ka ng valid ID diyan na kaya. Yung parang ang TIN yata ang ginamit niya noon Ang TIN na ID, yun pumasok. Inayos lang ang picture. Correct. Tama yun. So naki-YC siya. Pero 3 times kami nag-attempt. Kasi sabi ko baka hindi maayos ang pagka-picture o Correct. Tama po yan. Tapos yung pagpa-picture niya rin, yung sa selfie niya, sabi ko baka pangit yung mukha mo kaya hindi ka tinatanggap. Kasi minsan maliit, malaki ka. Tama mo kasi. Oo, baka nakasimangot ka. Ayan, hindi ka tatanggapin kasi baka sasabihin niya, matanda ka na. Hindi ka na pwede. Kaya yan. Pero naki-wise naman siya. Bago kami gumawa naman sa web, pina-download ko na lang siya. Tapos dumaan lang din doon sa link. Sa link lang din kami nag-KYC. Yan. Okay. Boss, reminder lang din, sa Philippines, dapat mag-KYC po kayo sa mobile app. Okay? Ang recommend namin, yung mga sa abroad, mag-KYC lang po sila doon sa web. Kasi may security features po na dinadaanan dito sa Pilipinas po yan. Kaya dapat sa Pilipinas ka, i-download mo yung mobile app, i-enter mo yung mobile number, madedetect ng system yan. Pag di ka naka-KYC, i-redirect ka sa KYC. Ganyan po. Ganon po yun. Pag open ko ng, na-KYC ako sa link ni Sir Mike. Tapos nag-register siguro ang ibig mong sabihin, boss, kasi nag-register ako doon. Tapos na-KYC sumunod din ang KYC kasi hinahanapan ako ng mga ID o yun Tapos nung gikuan ni Sir Mike na magkuan sa web, nung inopen ko yung web ko, pag login ko, naka-KYC na. May pangalan ng KYC. Tapos na. Oo, tapos na.
Okay. Para nakasynchronize lang siya ba? Nakakuan lang siya na pagdating, uy, bakit nandito na yung income ko? Nandito na yung, bakit KYC na to? Yes. So yun nga, nakasynchronize na yung tatlong platform natin, yung Top Wallet, yung Web Wallet, at saka yung GoSend Plus app natin. So isang bank account lang yan ang meron ka. So the moment na makapag-KYC ka, the system will generate net bank account. So isang net bank account lang doon sa tatlong platform na meron tayo. Ayan. Pag-activate, subscribe yata yun eh. Pag-click ko ng subscription pala yun eh. Yung na-subscribe. Iba naman yung sa activations. Okay, Okay so na. may tanong Okay na tayo, Boss Mike. Ines. Si Ma'am Ines, may tanong, pwede ba magpasok ng merchant? If yes, ano yung need namin? Present, Yan. like yun, nag-submit na ako ng PM sa iyo ng merchant form. Boss Nelson, kung nasa Pasig lang yan si Ma'am Agnes, sabi niya kung ano pwede daw makipag-meet up sa inyo para gusto niya rin makita yung mga legalities natin. So, I don't know paano ang arrangement, boss. Sige, walang problema, Boss Mike. Nandito lang ako hanggang Friday. Tapos mag-out of town ako for 5 days ng starting Saturday. After nung namin. Tutulong kasi ako sa 44 families na nasunugan. So, bumili na ako ng 10 kaban na bigas, tapos mga grocery, mga plato, kutsara, mga lalagyan ng magiging busy ako. So, pwede ako hanggang Friday, tapos next week ng Thursday. Okay, sir. So, siguro, mga Thursday na lang, siguro, sir. Thursday After na next lang week, ng pagkagaling nyo na lang, sir, sa Alright. niya. Kasi, by Friday kasi, meron akong kakausapin na group sa Laguna. So, medyo hindi pa rin ako familiar. So, magbe-base na lang ako doon sa mga videos, yung mga sinend ni Sir Mike sa akin. So, ibig sabihin doon sa mga merchants, bali registration form lang talaga rin naman yung kailangan. Wala na iba. Yes. Next week, mga boss, yan ang itatakal natin. Merchant na tayo. At least dito, this week, lahat ng mga issues, lahat ng mga kung paano yung OTP, hindi na masolve na natin this week. Tapos, mag-move on na tayo sa merchant next week naman. Okay, Oh. Alright? Meron pa po akong concern, Sir Mike, Sir Nelson. Yung kaninang hapon, may inactivate ako. Na-click naman niya yung subscribe. Ako mismo yung nag-fund sa kanyang account, GoSend account. Then tinuruan ko siya. And then na-click naman niya yung subscribe after nung dumating na yung niya. And then sinecheck ko yung yung reward, hindi pa siya pumapasok. And then chinek ko yung history. Up to now, chinek ko yung history. Nakalagay pa rin, nakatag pa rin sa kanya not subscribe. Yan, tama yun. Kaya hindi pumapasok yung reward kasi na-subscribe. Ganito na lang, ma'am. Okay? We could do it offline na lang. We end this meeting, tapos we will have a separate meeting kasi that's a personal concern na ma'am, ito troubleshoot natin, no? Okay po. Sige po, sir. Thank you so much po. Thank you. You're welcome. So, let's move on. Mayroon pa ba tayong question bago tayo mag-end? Regarding doon sa merchant. Sige, that will be next week. Kapag merchant ka ba, pag merchant, mayroong personal portal siya? Personal portal para sa kanyang business? Yes. May package yun, boss. I-release natin next week. Mayroon siyang sariling portal at saka nandoon yung mga transaction niya at bibigyan natin ng mga businesses din sa loob. Okay. Thank you. Next week, boss, natin yan. Discuss natin thoroughly. Okay. So, kung wala na tayong mga question, I would like to thanks everyone sa tirang mga participants. Salamat sa time at pag-attend nyo ng ating GoSend presentation. Ito yung third presentation natin. So, dapat every Friday ito, but nagkaroon tayo ng adjustment. Present natin yung ating mga materials and it will be uploaded sa ating YouTube channel. Don't forget to like, subscribe, and comment pag na-upload ko na ito mga materials natin. With that, thank you everyone and good night. Okay, so sige, yun lang. Kung wala namang questions, see you on our group chat. Thank you, Sir Nelson. Thank you, sir. GoSend, revolutionizing payment solutions with security, efficiency, and sustainability. At GoSend, we are dedicated to providing a sustainable financial platform
tailored for Filipino business people and the broader community. Our mission transcends the traditional profit-driven model. Instead, we aim to be the go-to partner for payment solutions, focusing on long-term sustainability and community support. Industry challenges. Recent insights from extensive user reviews, data from Statista, Nielsen, and leading publications such as the Philippine Daily Inquirer and ABS-CBN reveal significant challenges within the fintech sector, particularly concerning prominent payment platforms. Key issues. 3 critical issues have emerged. Security concerns. Both platforms have encountered issues such as data breaches, phishing scams, and fraud. Technical glitches. Users have reported app crashes, slow transaction processing, and difficulties with login or account access. Customer service. There are notable complaints regarding the quality and responsiveness of customer support. These challenges underscore the need for a robust and reliable alternative. GoSend's solution. GoSend addresses these issues head-on with our cutting-edge technology. Our platform leverages unique QR codes for transactions, ensuring unparalleled security and minimizing the risk of fraud. We guarantee that only the authorized user has access to their account, enhancing overall security. GoSend is equipped to support 10,000 communities with a user base of 2 million. Our advanced technology allows us to seamlessly digitalize all user transactions, providing a comprehensive and efficient payment solution. Our commitment to legal and financial stability is reinforced by our efforts to acquire digital wallet licenses from Dubai and the United States through strategic partnerships. Additionally, GoSend is forging alliances with international exchangers from Brazil and Turkey, positioning us as a formidable international players in the global payment landscape. GoSend has a powerful license issued by Bangko Sentral ng Pilipinas, the EMI license, which allows companies to issue electronic money, e-money, which can be used for payments, transfers, and other financial transactions. E-money is a digital representation of fiat currency that is stored electronically and used for various financial services. EMIs can facilitate transactions like online payments, remittances, and mobile wallet services. GoSend has another powerful license issued by Bangko Sentral ng Pilipinas, the VASP, or the Virtual Asset Service Provider license, which enables companies to provide services related to virtual assets, such as cryptocurrencies. These services can include exchange, transfer, custody, and management of virtual assets. VASPs are allowed to operate platforms where users can trade virtual assets, provide custodial services, and engage in other related activities. Did you know that out of 44 licensees of BSP and EMI, or the electronic money issuer, and only 9 here has a VASP licensed, we are one of those. Advantages of partnering with GoSend. Partnering with GoSend offers numerous advantages for your company. Tailored solutions. We customize our payment facility to meet your specific needs. Increased efficiency. Our solutions are designed to enhance operational efficiency and drive profitability. Customer loyalty. We provide a payment solution that fosters customer loyalty and satisfaction through personalized communication. Send personalized follow-up emails or messages that acknowledge the community's contribution and impact, highlighting specific achievements and milestones they've helped reach. Regular updates. Create a monthly newsletter showcasing success stories, upcoming projects, and how the rebates they're earning are making a difference. Progress and achievements. We are proud of our progress to date. GoSend currently serves 20,000 people in Batang Quitib ng Marikina Inc. that has the potential to expand to 200,000 users. We have successfully onboarded other communities such as NXT Global Enterprises Corporation, Merino Data Top-Up PH Corp, Aguila International Special Task Force Inc., and other pending 50 NGOs and private companies. Thank you for joining us today. We invite you to explore how GoSend can transform your payment processes and contribute to your business's success. For more information or to partner with us, please contact us on our socials. GoSend, revolutionizing payment solutions with security, efficiency, and sustainability. GoSend, life without expenses.